Oops. Kasi meron po mga usap-usap. Gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po sana namin itong malinawan, hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po, malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sana namin itong malinaw. Mo sa kulungan, po ng karamihan, ay siya po ay nagpunta daw po sa pong senador na si Antonio Trillanes. Titignan natin bawat word Sandali lang. Gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na... Ito na naman mga ka-clear. Ito yung sasabi natin Yung mga sitang usap-usapan, chismis yan Tapos dadali mo dyan sa Senado. Di ba? Bakit mo dadalhin dyan sa Senado? Pwede man itanong doon sa ICC through the council. Di ba? Kailangan talagang padalhan dito. Nakakausap nyo naman yung council niyan. Si Kaufman, na madaling mahilig mag-twist ng facts. Yun nga lang, baka mag-twist ng facts. Hindi na alam kung anong katotohanan. Hindi, tanungin nyo, di ba? May nakapasok ba dyan? Ha? Tinan niya, pati mo nga sa CCTV kung nakapasok dyan. Mare-record naman yan, mahigpit po sa ICC, mga ka-clear. Kasi sabi ko, di ba pumunta ako dyan nung Christmas vacation, Christmas season, walang hearing. Ang hirap po, may ID po. Actually, ilang kami? 4 po kami. Ako, asawa ko, 2 kong anak. Pero ako lang po yung nakapasok kasi ako lang may dalang driver's license sa wallet. Yung mga passport ng pamilya ko, iniwan nila sa hotel. So wala silang dalang ID, maliban sa photocopies ng passport nila. So, ako since wala naman akong dadalawin, doon lang ako sa vicinity, titinan ko lang. So, walang problema. So, binigyan ako ng ID. Diba? Sa ICC to, sa ICC to mismo. So, I doubt na kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok dyan, especially sabi nga niya, na hindi pwedeng dalawin ang tao, yung mga naka-detain, ng mga taong ayaw niya. Di ba, binanggit nga natin yung nag-welfare check from the Philippine Embassy, di ba sinasabi nga dito na hindi pwedeng papasukin hanggat walang permiso ang bibisitahin. Di ba? So dito, kung usap-usapan to, definitely chismis na naman to Senator Robin Padilla. Di ba? So pag chismis na naman dyan, dadali mo dyan sa podium dyan? Sa plenary? Tapos nangangamba ka. Ito, ang tingin ko, is always the paawa effect. Paawa. Kasi sa akin, wala siyang value para pag-usap niyan. Bakit? Kasi meron silang paraan kung paano malalaman ang katotohanan diyan. Usap-usapan lang, dumalaw, nakita nyo lang picture. Ang layo naman doon. Yung picture, ang layo pa nga doon mismo sa detention center, sa labas. Diba? Pati nyo tanongin si Kaufman kung nakadalo, makikita naman sa records yun Tapos, kasi baka ayaw niya pumunta dyan kasi may early sense of dementia. Maipasok lang yung issue. Mapaawa lang. Diba? Hindi may mga words niya. Yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating... Pinaniniwalaan ng karamihan. So, kung pinaniniwalaan yan, you have the access through VP Sara. Through the council. Kasi kung pumasok sa loob ng kulungan yan, naiano na yan ng naiipakalat na yan. Di ba? Naipakalat na yan. Bakit nandyan yung ICC?
Nandiyan si Pangulong Duterte. Nandiyan yung lawyer. Ba't kailangan madali mo pa dyan sa Senado? Makikita nyo dito tuloy. Makikita nyo tuloy dito. Sino ba talaga ang pinangangalagaan nito? Senator Robin. Diba? Taong bayan ba? Interest ba ng taong bayan? O interest ng mga Duterte? Diba? Kailangan talaga dyan padali ng issue? Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po sana namin itong malinawan. Hindi po kailanman namin. Di mo ba kaya maliwanagan? Ang dalas-dalas nyo nga sa dahig. Nakakadalaw naman si Vice Presidente. Nakakatawag. Sabi nga dyan, sabi ni Senator Trillanes, merong access ang dating Pangulong Duterte na makatawag. Meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. O yan pala, alam mo pala tatanungin pala ng gwardiya. Diba? So ngayon, nakalimutan namin, dementia na, diba? Sabi niya, may mukhang early signs of dementia. So ibig sabihin, nakalimutan niya na si Trillanes. Pag sabi, nandito po si dating Senator Trillanes, Mr. President, you have another visitor. By the name, former Senator Trillanes. Do you want him to be with you today? Ganon. Yes. Yes. Who's that? Who's that? Papapasukin ng gwardiya yon? You want to see him today? Ganon. Sabihin ni dating Pangulong Duterte. Paano ba? Nakalimutan ko na paano siya magsabi. Senator Trillanes, pukpukin ko yan eh. No. O hindi pa papasukin yun. Diba? O kaya, who's that? Pag sinabi na agad who's that, hindi magkakaroon na ng yan, matitrigger na yung gwardiya dyan na, mukhang di niya kilala. Hindi namin papapasukin. Naman, Senator Robin. Baka yan, huwag niyong papasukin yan. Sampalin ko yan. Naalala niya si Trillanes, sampalin ko yan. Diba? Sabihin kita. Diba? Malay mo, si Senator Trillanes ang makapagbigay sa kanya ng kanyang muling damdamin, naggalit at mawala yung sinasabi niyang early signs of dementia. Diba? Biglang alam mo yon, di ba, para pag may nagkakaroon ng amnesia, tapos may nakakapag-trigger na hindi maganda, di ba nakakaalala ulit? Di ba? Malay mo. Pangalan pa lang nandun pa lang sa pangalan na, naku, huwag mo mapalapitin yan, sampalin ko yan. Di ba? Ano yung kanyang damdamin? Magbukas ulit ang kanyang isipan kung totoong meron siyang early signs of dementia. Di ba? Pwede, di ba yun? Ito si Senator Robin, minsan, malay mo siya yung antidote. Gamot. Baka medra, sabi nung gwardiya, by the way, Mr. President, he has this document. If you want to read, we will give you the advance copy. Yeah. And what's that? What are those documents? What are those documents? Put. Yeah. Mr. President, waiver of bank secrecy. Waiver of bank secrecy. Mr. President, tell him, sampalin ko yan. Diba? Nakalimutan niya. Naalala niya yung bank secrecy. Diba? Waiver. Diba? Yun na. Senator talaga, Well, anyway, sige, ito yung sagot ni Senator Trillanes. Ay, pakita ko pala sa inyo to, Pakita ko na sa inyo to, para kabataan to ni Robin. Tingnan natin, bago natin ipakita tong salita ni Senator Trillanes. Pakita ko lang to. Nahalukay ko lang, mga kaklire. Wait lang, Dikatol, kung natatakot ka
Kung gusto mo, samahan kita, tol. Kung natatakot ka makulong, total, sanay din naman ako makulong. Yan. Ito ang mensahe ni Robin Padilla kay Senator Trillanes noon. Ano naman yun? Harap na Harapin ang umano sa akin niya. Okay? Nandito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob na ito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi sumusunod sa batas. Wow! Ang lakas ng dating. At the time, Robin Padilla pa lang siya. Si Senator Trillanes hindi sumusunod sa batas, ha? Paano kaya yung pagpatay ng idol mo? Paano yun? Di ba? Ang ganda ng ngiti, oh. Tapos, ngayong nakakulong, ironic, di ba? Gusto niya ipahuli at ipakulong si Senator Trillanes. Ngayong dumadalaw si Senator Trillanes, di umano, kay dating Pangulo Duterte, bakit nagpapaawa ka na? Dito ang ganda-ganda ng ngiti mo nung gusto mo ipakulong si Senator Trillanes. Diba? How ironic. Ang ganda ng ngiti, nag-aabang siya para, gusto mo, samaan kita sa kulungan, total, sanina ako dyan. Ba't di mo kaya samahan si dating Pangulong Duterte doon sa dahig para may kasama, total, sanay ka nang makulong. Diba? Kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan. So, ano ba yan? Senado na yan. Taguan nyo. Pambira na kailangan kayong bitbitin pala. Wow! Talaga naman. Pero bakit ang dinala si dating Pangulong Duterte sa ICC? Bakit sobrang iyak na iyak si Senator Robin Padilla? Parang ganun, di ba? Parang nagkabaliktaran lang ng sitwasyon. Ikaw tuwan-tuwa kung makahalakha ka at that time. Di ba? Kaya kitang-kita mo na to, hindi ko nga alam kung talagang may paglilingkod to sa bayan, mga kakliri. Di ba? Hanapin natin, magpakalalaki ka. Ayan, hanapin natin, magpakalalaki ka. Ba't ngayon nagpapaawa ka para kay dating Pangulong Duterte? Diba? Hanapin natin, magpakalalaki tayo. Diba? Ito naman yung binawi lang yung amnesty, gumawa lang talaga ng paraan si dating Pangulong Duterte para mapakulong to eh. Yan. Sabi reaction kayo sa sinabi ni Robin Padilla? Paano ba ako magre-react na? Parang, bata? O parang too petty, Ay, para ka daw bata. Hanggang ngayon ba, Senator Robin? Ganun pa rin? Too petty pa rin ba? We're dealing with national problems here. Tapos, you have immature people like that. Hindi po ni Senator Trillanes, immature daw po kayo. Parang high school. Talaga? Siya parang elementary. Nakikipagtaguan. Di ba? Gumagawa lang, elementary lang. Okay lang yun, mga sinasabi. At least ako high school. So ako, tol, ang gusto ko lang mangyari talaga, sumunod siya sa batas. Paano yan? Bakit yung dati mong mga kakliri, dati niyang idol, yung idol pa na niya, dating Pangulong Duterte, di naman sumunod sa batas, kaya nga nasa ICC. May kasong crime against humanity eh. Di ba? Ito kaya mga klira, pag pabor sa kanila, dapat gumawa ka ng sumunod ka sa batas. Pero pag sila na, ay okay lang. Pag mga Duterte, dapat okay lang, hindi sumunod sa batas. Diba? Di ba, siya pa, unang-una, isa sa mga unang-una senador, na sinabi niya, di pa niya nakikita yung impeachment complaint. Wala pa actually. Wala pang inahain, wala pang articles of impeachment. Ano sabi niya? Ipapadismiss niya na. Sumusunod ka ba sa batas? Di ba? Pagpabor sa inyo, pagpabor sa inyo, okay lang di sumunod sa batas. Pero pag laban sa inyo, ay okay lang. Dapat sumunod ka sa batas.
Di ba? Talagang double standard, mga ka-clears. Well, anyway, sige. Obtaining a degree in law may help Padilla comprehend, but we have enough of those, pero they use their position to commit, yan na nga lang, position to commit corruption, Tangerine 617. Ang problema kasi, mga ka-clear, okay? Ang problema, kung wala ka ng alam, tapos pang personal pa iniisip mo, double jeopardy yun. Pero yung may alam ka na, tapos ginagamit mo sa pang-aabuso, ay mas lalong delikado yun. Diba? Kasi kung wala kang alam, tapos ang sarili mo lang, baka hindi pa ano ng comprehension mo eh, naaabot eh. Dahil nga parang elementary, parang high school ka daw, di ba? Pero yung napakatalino, pero ginagamit yung talino sa pang-aabuso, ay talagang mas delikado, mga kaklir. Diba? Okay, so ito yung sagot, mga ulit ito lang yung aking konting assessment sa sinabi. Muna, bago natin panoorin si Senator Trillanes. Unang-una, ginagamit ni Senator Robin Padilla, it's on my own. This is for me. This is my take. Ginagamit niya yung podium na yan sa pangsariling pakapakanan. Sa pansariling interest. Sa interest ni dating Pangulong Duterte. Well, anyway, marami naman yata sa kanila. Diba? Hindi lang naman siya. Pero since si Senator Robin Padilla pinag-usapan natin, yun yung tingin ko sa paggamit ng podium na yan. He has so many ways to know and determine kung ano nangyari talaga dyan. Bakit gagamitin mo yung podium? For that. Diba? Gagamitin mo yung podium for that. Ito pabasa ko lang bago natin puntan si Senator Trillanes. Ito yung balita. Padilla wants Trillanes probe over alleged welfare check on Duterte. Paano makakapag-welfare check yun? Diba? Mahigpit nga. Senator Robin Padilla, he asked the Senate to investigate pa, You will definitely waste time when you can ask Attorney Kaufman on this matter. Ask the ICC kung may nakapasok. Diba? Saka, jurisdiction na ito ng ICC. Kung may pinapasok sa welfare check doon, disisihin mo sila. Diba? Ireklamo nyo sila kung merong ganito. Bakit mo papaimbestigahan? You will definitely waste time. You will definitely waste money. Effort. Gumawa ka na lang ng batas, Senator Robin. Diba? Investigate the alleged designation. Mga kaklira, nagre-relay lang ako dito sa news, They can deny it kung talaga hindi naman nila papaimbestigahan. Ito ay galing sa Inquirer. Okay? To investigate the alleged designation of former Antonio Trillanes IV by the state. Designation talaga? How can you designate a former senator to conduct welfare check? Utak naman. Pwede nyo tanong sa DFA yan, Diba? Ano ba? Magandang gabi po, Yusek Claire. Sabi ni Mama Gracie. Babe po si Senator Ronald Llamas no nasa StoryCon kayo. Hindi siya makabanat sa inyo. Kasi babe din ako. Diba? Babe din tayo. Malumanay tayo. Okay, Duterte has been detained at the ICC prison facility in The Hague, Netherlands since March this year. Diba? So ito lang naman, Ito pa, Padilla's proposed inquiry was contained in Senate Resolution 141 which was filed on September 30. Diba? You will definitely again use the funds of the government. Siyempre, hindi naman nagagagastos ng pasarili mo dyan para paimbestigahan in favor of the Duterte. Hindi na yan national concern. Bakit? Concern niya ng ICC kung pinapasok nila. Tanungin niyo muna DFA, ICC, si Attorney Kaufman. Anyway. Tignan natin mga clear. Nasaan yung sinabi ni nawala? Wait lang po. Nawala yung kay wala yung akin. Senator Dioris, nasa na yun? Wait po. Ba't nawala? Wait lang po. Wala. Nandito. Anak ko nawala. Pasok ko na po. Makikiram tayo sa Bombo. Thank you.
Dating senador na si Antonio Trillanes IV ay handa raw humarap sa pag-iimbestiga kaugnay doon sa kanyang pagbisita sa The Hague, kung saan nakatiit naman itong si former President Rodrigo Duterte. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kalibo. Mariing pinabulaanan ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV ang lahat ng pahayag ng Duterte Camp, lalo na ang pamilyang Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nakitang walang malay at may sakit sa kanilang press releases upang makakuha ng simpatya sa publiko. Sa pagbisita ng dating senador sa International Criminal Court o ICC, iginiit nito na nasa maayos na sitwasyon, may komportableng higaan at accessible na telepono na pwedeng gamitin para makipag-ugnayan sa pamilya at hindi selda kundi malawak na kwarto ang kinaroroonan ng dating presidente. Nilinaw din niya na hindi niya binisita ang dating Pangulo kundi pumunta siya doon para sa nakaschedule na aktibidad kung saan isa na doon ang pakipag-ugnayan sa ICC at isa sa mga napag-usapan ay ang mga pulisya sa detention center kung nasaan ang dating Pangulo. Hindi ko po binisita sa selda, sa kulungan itong si Digong, itong si Duterte. Hindi po ako naitalaga na parte ng sinasabi nilang welfare check para tignan siya. Hindi po. Ako po, meron po akong ilang mga events, engagements doon po sa The Netherlands. Isa lang po yung pakikipag-ugnayan sa ICC, iba't ibang departamento doon. At isa doon sa napag-usapan doon, yung yung mga polisiya ng ICC doon sa detention center kung nasaan po si Duterte. Si Antonio Sonny Trillanes IV, dating senador ng Pilipinas, sa kanyang naging payag. Samantala, inihayag ni Trillanes na hindi mangyayari ang house arrest na kagustuhan ng ilang senador kahit mismong administrasyong Marcos. Anyway, mga kli, hindi natin ito topic pero sige, tuloy natin. So in other words, at maliwanag mga kli, demensya pala, di nakalimutan yung sentry. Pero tingin ko nga, Addictus Rex, tingin ko nga, pag nadinig niya yung pangalang Trillanes, magigising siya ulit. Magkakamalay siya ng, diba? Bigla nabuhay. Yung init ng damdamin, diba? Hindi siya si Robin, yun na nga, Maria Nanali, hindi siya sure sa sinasabi niya. Puro haka-haka, tapos papaimbestigahan mo dyan. Anong klase ito? Ang dami-dami problema ng bansa. Nandiyan yung mga kababayan natin. Sa Cebu. Diba? Walang humpay ang trabaho ng gobyerno sa pangunan ni Pangulo Marcos Jr. DSWD, DOH, DPWH, PNP, CND, NDRRMC, National Defense, lahat. Pati sumama na. Mga kaklit, sumama na. Ang Red Cross at ang kausap ng Pangulo ay walang iba kundi si dating Senator Dick Gordon. Nagtulong-tulungan na. Tapos kayo, busy kayo? Busy kayo sa ganitong klaseng paghihiring? Ha? Busy kayo doon sa mga nagpapanggap na magagaling mamuno at mag-govern? Ha? Yun lagi ang topic nyo. May isa dito magaling mag-govern. Ha? So, ganyan, bla bla bla, bla bla bla. Nakalimutan nyo na yung mga kababayan natin sa Cebu saka sa Masbate. Tut, sabi ni Maylin, tut na yan. Puro Duterte na lang si Robin. Robin para sa bayan naman. Robin, para sa bayan naman. O, ayan. Galit na si Maylin. Senator Robin. Diba, Agustin? Mondragon, it's my birthday. Greetings. Sabi, ano sabi ni Sir Agustin? Greetings daw, ano? Blessings. Okay. Okay. Sa'yo din. Kaya kay Ma'am Seni. So, diba? Ang daming problema mga kaklit. Tinan nyo to Ang sabi nga ng Pangulo, hindi enough. Diba? Lahat ay pwede natin itulong pero hindi ito enough. Kahit lahat ibigyan natin na hindi pa enough dahil meron pa rin taong dumadaing. At lahat yan dapat tulungan. Dapat yan tulungan. Diba? Lahat ngayon doon, naggagawa ng tent para sa tent city, para sa mga kababayan natin. Tapos kayo dyan, ang pinag-uusapan nyo,
Ha? Tungkol doon sa di umanong early signs ng ano yun? Cognitive impairment ni dating Pangulong Duterte. Pati yung sa house arrest. Di ba? Pati dito sa nagrereklamo na magaling naman daw siyang mag-govern. Pero bakit siya nawala? Hindi yan ang national issues natin ngayon, mga kakli. Di ba? Tanong ko, hindi ko alam mga kakli, give me an update. Baka meron naman kayo dyan. Sino sa mga senador na to? Ay, meron pala ako nadinig. Sabi pala ng Pangulo na parang kakusapin yata din niya yung Congress sa senador para sa pandagdag pondo para ma-replenish yung pangangailangan ng DPWH. Sorry, DSWD. Kasi ang dami talagang mga kababayan natin na ito, mga clear. This is definitely an additional expenses. Pero talagang kailangan ibuhos ang tulong sa mga doon. Ang dami po kasi na marami pong apektuhan. Kaya nakita niyo po, sinabi ko sa inyo kahapon kung magkano po yung pondo na inilabas, ipinalalabas sa DBM, at the same time inilabas ng Office of the President. Diretso pong binigay yun para may panggastos po yung mga bawat bayan sa bawat city. Diba? Mga senador, mga mambabatas. Ito naman ang asikasuhin niyo muna yung mga kababayan natin. Hindi puro Duterte. Hindi yung mga nagrereklamo na bakit sila natanggal, magaling naman sila mamahala, tanggal sila sa ganito, tapos lahat nilibot na yung taga-media. Huwag tayo doon tayo tumingin sa pangangailangan ng mga kababayan natin na salanta. Malika Robin, sabi ni Timmy Testamayo, syunga, common sense naman no, kagaya rin naman si Senator Trillanes na mas gusto namin tumagal pa sana buhay ni Digong para pagbayaran niya pa lahat ang mga kasalanan niya. Yeah. Yun naman gusto naman lahat tumagal ang buhay niyan. Kung pwede nga, kung kaya nga 100 years. Diba? Nobody will pray na hindi maging maganda ang kanyang pangkalusugan or kalusugan. Ha? Oh, tumirada na naman si Robin Hood Padilla, puro ka daw ng daw ka sa Senado. Diba? Hindi sa atin naman mga clear. Una, tama, puro ka daw. Puro ka chismis. Nagre-rely ka sa vloggers. Diba? Nagre-rely ka sa mga DDS vloggers. Oh. Tapos, wala ka ebidensya, tapos ipapasok mo dyan. Ba't hindi nyo gayahin si Senator Lacson? Pag nagkaroon ng privilege speech dyan, may hawak. Kaya nga siya sinasabi ni Senator Marcoleta na yung pala may tinamaan di ba? May dalang dokumento, hindi puro sat-sat lang. Hindi puro daldal lang. Dapat may dokumento. Oh, kaya tuloy, pag nag-privilege speech si Senator Lacson, wala nakaka-refute. Wala nakakaharang kasi kompleto siya. Yun lang naman, di ba? Kaya ito Senator Lacson, Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo, Sinimula ngayon, sana, kung nadidinig mo naman ako, di ba? Unsolicited advice, alam ko naman, baka hindi mo sundin. Pero mas maganda kung makikinig. Ayoko masabi makinig ka sa akin. Kung tatanggapin mo ang payo ng mga ka-clear, okay? Ang gusto lang namin sana, sama na natin si Senator Erwin Tulfo, mga Tulfo brothers, di ba? Na sana pag kayo ay tumayo dyan sa podium, magsasalita kayo ng privilege speech, yung pattern nyo, i-pattern nyo kay Senator Lacson. Di ba? Para hindi pwedeng parang miyaw-miyaw lang. Aw lang. Di ba? Para hindi na kayo napipintasan ng ibang vloggers. Dapat tama nyo na yung ginagawa nyo. Otherwise, lagi kayo mapipintasan dyan. Katulad niya, si Senator Robin, ilang beses natin ito sinabihan. Alam ko naman di siya nanonood sa atin. Diba? Pero at least, diba, kung mapanood, diba, we have nothing against Senator Robin. We have nothing against you, Senator Robin. Sana kung nakikinig ka, baka kasi magalit ka sa amin. Kilala ko naman yung lawyer mo Diba? Pero,
Attorney Philip. Attorney Philip Jurado. I-guide mo si Senator Robin. Bigyan mo na ng speech, tapos samahan mo ng annexes. Annexes mo na yan, attachment mo na yan, o kaya mga video files. Diba? Parang hindi nagkakaginto kasi parang laging sabi ni ganyan, balita ni ganyan. Tapos papaimbestigahan mo. Diba? Ang dami mong pwedeng tanungin doon sa ICC kung it really happened. Dadaan pa dyan. Bakit? Kasi gagawin niya na namang hearing para maawa ang tao sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Para i-prolong niya yung usapan tungkol sa kanyang health condition. Di umano. Yun lang yun, mga ka-clear. Di ba? Grace Fardo, talaga may sakit si Digong. Matagal na may sakit sa utak. Kagaya niyang mga alagad niya sa Senado. Galing niyang magdrama. Ang dapat mong gawin, Senator Robin, doon kayo mismo umapila sa ICC. Hindi. Di ba? Sabi niya kanina dati pa to sabi niya kay Senator Trillanes, gusto mo, samahan kita, total sanay naman ako makulong. Sinabi niya na rin yan. Kay Senator Bato, di ba? Parang pag makulong kayo dyan, samahan ko kayo, total matagal na ako nakulong. Ba't hanggang ngayon nandiyan ka pa sa Senado? Dapat doon ka na sa ICC. Taking care of the thought of former President Duterte. Di ba? Kung pwede. Baka naman siya payagan ng ICC. But still, doon ka na. Doon ka na mag-stay. Sa Netherlands, at least mas malapit. Mas malapit. Diba? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a